pwede na raw tumangging lumayag po ang mga Pinoy seafarers sa Gulf of Aden. Tama po, totoo po ba yun? Yes. Nagkaroon ng decision recently ang International Bargaining Forum. Yan ay venue ng mga international groups of seafarers and international groups of employer ship owners to agree on certain policies and measures for protection of seafarers. At kasama na dito yung pagtalaga ng tinatawag na high-risk areas. So yung high-risk area or zone, para pag naglayag doon, panatukoy yung area na yon na delikado, merong mga ilang karampatang measures to protect seafarers, including, for instance, number 1, yung right to refuse sailing. Yung right to refuse sailing, ibig sabihin, ay pagkakaroon ng pagtanggi ng seafarer na maglayag kung nalaman niya na yung paglalayagan o ilalayagan ng barko ay yung high-risk area. So, and then, kung pumayag yung seafarer na sumampa sa barko, then dapat doble yung sweldo niya. At for death and disability, doble din ang benepisyo. Ngayon, tama kayo, nag-expand yung high-risk area. Noong Disyembre, tinulak natin na magkaroon ng declaration sa Red Sea. Opo. Pero ngayon, nag-expand na to the Gulf of Aden. Kasi yung Gulf of Aden, magkaduktong yan ng Red Sea. So ngayon, nag-expand na at mas malaki pa nga ang Gulf of Aden kaysa sa Red Sea. So sinama na sa high-risk area ang Gulf of Aden. And so far po ba, may mga kababayan po ba tayo, may mga seafarers po tayo na tumanggi na? Sa ngayon ay hindi pa natin nababalitaan ito dahil ang paglalayag kasi ay nakadepende rin sa pagpapaabot alam sa seafarer habang halimbawa kung nasa isang puerto siya, malalaman niyang dadaan sa Gulf of Aden. Kaya sa ngayon hindi pa natin nababalitaan na mayroong mga tumangging seafarer sa aspeto na to, pero dito, bago pa mang maglayag, hindi rin natin alam kung ilan, pero merong mga posibilidad dito sa Pilipinas pa lamang na hindi sasampa ng barko yung worker. Dito pa lamang sa simula, kung na-inform na siya na dadaan sa Gulf of Aden or Red Sea yung barko. Unless nga po sabi nyo, ay papayag sila na doble ang lahat, benepisyo, maging ang sweldo. Ano po? Yes, kasi talagang merong posibilidad na pumayag ang seafarer kasi halimbawa doon sa Red Sea, ang fatalities naman ay wala tayong napapabalitaan pa mula nung umusbong yung sigalot doon nung October sa Israel. At nandun ng security forces din para dumepensa. Of course, may risk pa rin. Kaya nga na-declare na high-risk area. Kaya, ang sinasabi ko, may posibilidad pa rin talagang pumayag yung seafarers natin dahil nga sa yung risk in terms of fatalities ay napakaliit pa rin.